Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating bigyan ng reaksyon itong balitang pati ang anak ni Ali Khamenei, itong bagong supremo ng Iran ay nadidbol dahil natamaan ng missile. Well, atin alamin dito sa balitang ito kung ano talagang nangyayari. Ayon sa Iranian media, sa Iranian mismo ay buhay pa daw si Mujtaba Khamenei. Sabi naman ng mga nag-vlog sa Israel, mga vlogger doon, ay maluba ang tama ni Mujtaba Khamenei at baka hindi ito makasurvive. Yun ang sabi nila eh. Pero ang mga Iranian, siyempre, sasabihin nila na daplis lang. Pero ang totoo niyan, talagang serious yan. Dahil nga missile ang tumama sa bunker niya eh. So ito kanina lang ay binalita ni Donald Trump na panalo ng US at Israel dahil na-eliminate na nila lahat ng opisyal ng Iran. Lahat ng mga base militar ng Iran, lahat ng Navy asset, lumubog na ang mga barko. 60 mahigit ka barko ng Iran nasa seabed, nasa bottom of the ocean. Ganon din ang kanilang air force, lahat sumabog na. Opisyalis, dido na rin, first layer, second layer, third layer. Yung natira ngayon, ang tinatawag na remnants na nag-aamok. So ito, pakinggan natin ang balita from Indian Channel. Iran in the ongoing war. Questions are being raised over whether Mujtaba was also hurt in the ongoing US-Israeli strikes, which also killed his father, Ali Khamenei, with some observers speculating that he could have been wounded during the constant barrages. Iranian state news coverage has dropped a major hint about his condition, coming just hours after Mujtaba was formally named the new leader, and carefully avoiding any recent on-camera appearances. Almost immediately after pledging open allegiance to Mujtaba, the Islamic Revolutionary Guard Corps marked his rise by firing 3 of its deadliest missile types in a massive show of force. Panic swept across Israel as those missiles formed the backbone of the first mega-attack claimed the new supreme leader. A significant new twist emerged with state media hinting that he may have been injured in the ongoing war. Iran International reported that Iranian state outlets suggested Mujtaba had been wounded, dropping indirect clues about his condition rather than giving a clear medical update. At tingin ko maluba eh. Kasi kung gas-gas, sasabihin niya na gas-gas lang eh, scratch. Wounded eh. Kung wounded ka, talagang malalim yan. Ngayon, ang sabi ng news ng Amerika, ay madalang na lang ang palipad ng missile ng Iran. Hindi na katulad noon na salbo. Marami talaga. Ngayon sa isang araw, nasa na lang daw eh, 10. At ang mga drone ng Iran ay nasa 15% na lang ang natira out of 100. Kaya paubos na wala na. Kaya kanina lamang naglatag ng 3 kondisyon ng Iran bago sila susurinder. Susurinder ng Iran eh. Pero nagbigay sila ng 3 kondisyones. At ang kondisyonis na yon ay pabor na pabor sa Iran at ayaw ni Trump ng ganun. Sabi ni Trump, surrender without conditions, unconditional surrender. And you will be given immunity. Bigyan kayo ng immunity ni Trump, ibig sabihin yan, hindi kayo makulong. Kung susurrender kayo without condition, merong kondisyon eh. Unang kondisyon ay wag daw pakialaman ang Iran. Hindi pwede yan, kaya nga pinakialaman kayo eh. Pangalawang kondisyon ay wag na bombahin ang Iran muli. Ay hindi pwede yan. Kapag gumagawa pa rin kayo ng nuklear, bombahin talaga kayo ng Amerika. Sabi nga ng Amerika, ayoko nang bumomba sa inyo. Halos taon-taon na lang eh. Basta't sumurinder kayo, I will give you immunity. Yun ang sabi ni Trump eh. Pero matigas ang mga ulo, ayaw talaga sumurinder. Dahil akala nga nila na nandiyan ang China at Russia na tutulong sa katapusan. Wala eh. Naubos na lang yung kanilang officials, walang tumulong. Pinagkaisahan ang Iran ng Russia at China. Grabe, mga traitor pala yan, oh. Na mga strategic partner daw. Pero pagdating sa labanan, ay naku, wala. Hanggang salita lang ang China na we condemn. Ganon din ang Russia. Ay nako, kawawang Iran.
Pati itong anak niya na si ano hindi magtagal to, sabi nga ni Trump, you will not stay longer basta't ikaw ang magiging supreme leader. Kaya ayun, nasugatan na. Sa susunod na araw, hindi nasugat yan sabog na yan sa susunod na araw. Tinatarget yan Mabuti pa sa mga ito dahil mayaman. Tumira ka na lang ng buhay na simple, di ba? Titira ka ng mansyon, meron kang maraming asawa dahil yan yung ano ng Muslim, kultura, meron kang maraming sports car, meron kang tagamasahe, meron kang harem. Di ba? Ang ganda-ganda ng buhay. Katulad ni Bin Laden, ang ganda ng buhay, mayaman. Nagkipagkira sa US Huwag niyong girahin ng US. Bagkus masahiin nyo yan, masahiin. Makipag-deal sa US, kasi alam naman natin na higanti yan Yan ang totoong higanti, ang US. Yung China, higanting ano lang yan lumba-lumba. Higanting lumba-lumba yung China Pagdating sa labanan, wala yan. Lumba-lumba nga Parang butanting lang. Okay, so ito, tapusin na natin ang balitang ito na deadball na daw si Mujtaba Khamenei, anak ni Ali Khamenei. Malaman natin dito sa dulo ng video. Mujtaba, the son of slain Supreme Leader Ali Khamenei, was formally appointed as his father's successor during the night of March 8 to 9. Mujtaba, the son of slain Supreme Leader Ali Khamenei, was formally appointed as his father's successor during the night of March 8 to 9th after days of internal deliberations and rumors. Happens next, but now according to Israel's intelligence assessment sources, Mujtaba Khamenei, the newly appointed supreme leader of Iran, was lightly wounded early in the war. The 56-year-old son of the late Ayatollah Ali Khamenei, who has not appeared publicly since being named leader after his father's death in the joint US-Israeli strikes. Separately, IDF has ordered reinforcements to its northern sector along the border with Lebanon amid heightened na wounded tensions. nga si Mujtaba Khamenei. Pero sabi nila slightly lang daw. Ano ba yung slightly sa kanila? Yung serious ay putol na ang ulo Yung slightly ay baka butas na yung yung dibdib tagos sa likod. Yun yung slightly. Kasi ang grabe sa kanila, yung wala na dead ball na. Kaya, anong masasabi nyo dito mga ka-Golden Boy? Hindi na nagpapakita si Mujtaba Khamenei. Kaya marami ang nagsabi na baka natuluyan na ito. At tapos na talaga ang rehimen ng mga ayatollah. Robin Padilla ay ano na naman to, magpalabas naman ang kanyang sentimento tungkol sa mga na to. Hindi alam ni Robin na dalawang klase ang Muslim sa Middle East Sunni at Sharia. Magkaiba yan ng magkaiba ng paniniwala. Oo nga, isang isang Diyos lang, pero iba yung mga standards nila. Kaya yun ang dapat malaman ni Robin Padilla bago siya magsasabi na siya ay kumakampi kay Ali Khamenei. Ay naku, Robin Padilla, mag-research ka naman. Alright, anong masasabi nyo dito mga ka-Golden Boy, mga kababayan? Pag-comment na lang sa ating comment section. Buhay pa ba o ikmi na? Paktay na ba si Yatap? Yatap na ba si itong anak ni Ali Khamenei na si Mujtaba Khamenei? Pag-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. Sa mga bago pa lamang, salamat din sa pag-subscribe. See you on our next video. Paalam.